Isa na naman pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa mga awit na Kapitulo 40, versikulo 1 hanggang 6. Awit ng pagpupuri. Sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghintay ang aking panaghoy, kanyang pinakinggan. Sa balong malalim na lubhang maputik, inihaahon niya at dooy inalis. Ligtas na din sa malaking bato at naging panatag. Taglay na buhay ko. Isang bagong awit sa aki itinuro, papuri sa Diyos. Ang awit ng puso, matatakot ang bawat makakasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Mapalad ang taong may Yahweh, tiwala at sa Diyos. Diyos ay hindi dumadapa, hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyusan. Yahweh, aking Diyos, wala kang katulad. Sa maraming bagay na iyong ginanap, kung panghasan kong sabihin ang lahat, nangangamba kong may makalimutan. Ang mga pang-alay, pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig na sa dambana dalhin, handog na sinusunog at mga kaloob, hindi mo naisin upang salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay pandinig ko upang ikay dinggin. Yun lang po. Maraming salamat po rin ang Panginoon sa kanyang banal na mga salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ibabahagi ay mula po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 4 sa talata 7 hanggang 8, ito po ang nakasaad. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ang papuri at kapasalamatan ay lagi sa Amang Lumikha. Amin. Magandang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Salmo, chapter 40, verse 9 to 12. Sa malaking pagtitipon ng inyong mga mamamayan, inihayag ko ang inyong pagliligtas. At alam niyo, Panginoon, na hindi ako titigil sa paghahayag nito. Hindi ko sinasarili ang pagliligtas niyo sa akin. Binabalita ko na kayo ay nagliligtas at maaasahan. Hindi ako tumatahimik kapag nagtitipon ang inyong mga mamamayan. Sinasabi ko sa kanila ang inyong pag-ibig at katotohanan. Panginoon, huwag niyong pigilin ang awa niyo sa akin. Ang inyong pag-ibig at katapatan ang laging mag-iingat sa akin. Hindi ko na kayang bilangin ang napakarami kong suliranin. Para na akong natabunan ng marami kong kasalanan, kaya hindi na ako makakita. Ang bilang ng aking mga kasalanan ay mas marami pa kaysa sa aking buhok. Dahil dito, halos mawalan na ako ng pag-asa. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 40, verses 13 to 14. Nawa ay kalugdan na ako'y tulungan. Yahweh, ngayon na ako'y pakinggan. Nawa ang may hangad na ako'y patayin, bayaang malitot ganap na talunin. Yaong nagagalak sa suliranin ko, hiyain mo sila't bayaang malito. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin muli ang Panginoon. No? At tayo nga po ay nasa Psalms chapter 40 na. No? At ating mong babasahin ay 15 to 17. So sabi po dito, mangilabot nawa at mapahiya ang mga nagsisikap na pumatay sa akin. Mangatal at umurong ang mga nagagalak sa aking kapamakan. Manglupaypay nawa sa kailang kahiyan na nagsasabi, haha, laban sa akin. Ngunit magalak at magsaya sa iyo ang lahat na naghahanap sa iyo. Ang umiibig sa iyong pagliligtas ay laging magsabi, dakila ang Panginoon. Ako'y dukha na nangailangan, ngunit inisip ako ng Panginoon. Ikaw ang aking katulong at tagapagligtas, o Diyos ko, huwag kang magpaliban. So dito, isa po sa mga matutunan natin sa ating binasa, ay talaga po ang Diyos ay kapag humahatol ay talaga pong makikita po natin yan talagang tama at tumpak. Kaya dito po natin makikita na talagang
yung kawalan ng katarungan ng mga nangyayari, no? Ang Diyos po yung humahatol sa gumagawa ng mga bagay na hindi na mga bagay na hindi maganda. So hindi po natin kailangan gumanti sa mga taong gumawa sa atin ng hindi maganda, bagkus ang Panginoon mismo yung kikilos laban sa kanila na gumagawa ng masama. So dito nakita natin si David, no, talaga andun po yung kagalakan, no, nagmumula sa kanyang buhay sapagkat napakaganda yung relasyon niya sa Panginoon, no. Kaya alam niyo po yung pagpupuri na ginagawa po natin, ito po ay karapat-dapat ito sa ating Panginoon, no, yung ating siyang papurihan, yung ating siyang pasalamatan sapagkat tunay nga po na anumang uri ng kalagayan ng ating buhay ay talaga pong nasa Diyos pa rin po yung kaligtasan. So, ibig sabihin, ang ating buhay, ang ating sitwasyon ay nasa kapangyarihan pa rin po ito ng ating Panginoon. So, dito yung pagpupuri at pagpapasalamat natin sa Panginoon. Ito po ay karapat dapat nating ibigay sapagkat yung ating Panginoon ay karapat dapat po siyang tumanggap ng mataas na papuri at pasasalamat muli para sa atin. So dito yung Panginoon ay talagang kahit mga dukha ay talagang binibigyan niya ito ng panahon sapagkat yung Panginoon panagmahal, siya po ay patas. Ibig sabihin talagang siya po ay mapagmahal na Diyos. So malaking bagay po sa ating buhay na talagang yung Panginoon ang gumagabay at pumapatnubay sa atin at kumakalinga sa atin sapagkat siya lang po yung may kakayahan na gawin ang lahat ng bagay at wala pong makakahadlang. So sabi nga po dyan ay napakapalad ng mga dukha, no? Sapagkat yung Panginoon mismo ay hindi sila kinakalitaan, patuloy din silang kinakalinga. So muli po, purihin ang Panginoon sa bawat araw at pagkakataon na tayo po ay nakakapagbasa ng Biblia at the same time na nakakagawa po tayo ng devotion. God bless everyone. Ang Panginoon po muli ang mapapurihan.